sa Panginoon may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sang tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain natin ngayon kay isa ng buong simbahan, Santa Clara, na ang buhay ay nakaangkla sa kapakumbabaan at sa buong pusong pagtitiwala sa Diyos ng kaniyang buhay. Hilingin po natin ang kaniyang panalangin at matutunawan tayo sa kaniyang halimbawa. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama-sama nating ipagdasal ay adya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Humupa nawa ang baha sa mga labis na apektado nito. Makapaglayag nawa uli ng maayos sa karagatan ang mga mangingisda. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Mga nagpapamisa, mga kasama natin ngayon na nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmalasakit sa mga dukat aba. Bilang tugon po sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagngitapating sumapit sa pagkasaloob ng iyong pag-ahari sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga nga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan.
O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan niyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakumbaba, na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga yon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit ang mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Ano nga po ba ang pagkakatulad ng bata at tupa? Nagtaka siguro kayo sa tanong ko, ano? Ako rin nagtaka kung bakit nabanggit ang parehong larawan na ito. Larawan ng bata, larawan ng tupa sa ating narinig na ebanghelyo. Bakit sila napagsama? Until na-realize ko, oo nga, meron silang pagkakapareho na pwede nating tularan bilang mga Kristiyano kung gusto nating lumalim sa ating pananampalataya at sa ating relasyon kay Kristo. Ang pagkakapareho ng tupa at bata ay yung katotohanan, they both need someone to guide them, to protect them, to care for them, and of course, to love them. Kailangan ng bata, ng isang ina, ng isang ama, ng kanyang magulang. Kailangan ng tupa ang pastol niya kung papaanong kailangan natin ang Diyos. Narinig din naman natin sa ating ebanghelyo ang paraan na sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad kung gusto talaga nila ng kadakilaan. At ito'y ang paraan ng kapakumbabaan. And humility basically means accepting the reality that we need God in our life.
Walang bata ang magsasabi ni mag-iisip na kaya na niya ang lahat. Sapagkat maliwanag naman din sa kanyang sarili na maliit siya, mahina siya, at wala pa siya ng mga bagay na kailangan niya. Ang problema kapag lumaki na, kapag lumakas na, kapag natuto na at nagkaroon na ng mga maraming bagay na kailangan niya at gusto niya sa buhay. Unti-unti, ang dating bata ay nagiging independent na sa mga magulang niya. Kinakaya na niya ang lahat, dumidiskarte na siya ng sarili niya. Na sa isang banda ay okay lang din naman na natututo silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Pero pagdating sa Diyos, hindi po pwedeng ganito tayo. Hindi po pwedeng isipin, ni maisip man natin, malakas na ako, magaling na ako, marami na akong kakayanan, meron na akong kapangyarihan, hindi ko na kailangan ng Diyos sa buhay ko. Hindi pwede yun. Sapagkat kung papaanong ang isda ay sa tubig, ang puno ay sa lupa, tayo sa Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay upang tayo ay totoong mabuhay. Kasi pwede nyo naman talagang sabihin, Father, bakit? Yung mga taong sa tingin namin ay walang Diyos o hindi naniniwala, nagtitiwala sa Diyos. Buhay na buhay din naman na. Nakakain sila, may mga merienda pa, busog na busog pa. Namamayagpag sila sapagkat ang lakas nila, napakamakapangyarihan nila, napakamaimpluwensya nila. Ang tanong ay, anong klaseng buhay yon? Yun ba ay buhay na talagang masaya? Yun ba ay buhay na safe talaga? Yun ba ay buhay na payapa talaga? Kung wala talaga ang Diyos sa buhay nila? I don't think so. Besides, kahit tayo matatanda na at may sarili-sariling pamilya na at sabi nga may ipagmamalaki na o hindi na umaasa sa ating mga magulang talaga, karanasan ang magsasabi sa atin na iba pa rin yung dependence natin sa mga magulang natin. Kailangan pa rin natin sila. Lalong-lalo na kung sila naging mabubuting nanay o tatay talaga. Diba? Gustong-gusto pa rin nating umuuwi sa mga magulang natin. Iba pa rin yung luto nila, iba pa rin yung pag-aalaga nila, iba pa rin yung pangungumusta nila, at iba pa rin ang yakap nila. So much so na may mga anak nga na kahit matagal nang may sakit at inaalagaan na lang ang magulang, okay lang. Dahil iba pa rin ang mayroon tayong inuuwian at kasamang magulang. So hindi naman talaga nawawala yung dependence natin, yung connection natin na napakahalaga sa mga magulang natin. Kahit nga, di ba, wala na, patay na, yung mga naulila sa magulang, nararamdaman pa rin ang connection nila sa mga magulang nila. In the same way, ang tupa kahit maging matanda na, kailangan pa rin niya ng pastol. Kasi nga ang tupa, sabi nga nila ay isa sa mga pinaka mahina dumiskarteng hayop sa mundo. Kaya madali silang mawala, madali silang maligaw, madali silang magkamali. O di ba ganoon din tayo? Kahit tayo matanda na, kahit tayo may mga nalalaman na, nagkakamali pa rin naman tayo, di ba? Hence, like children and like sheep, we need God to be our Father and to be our shepherd. Hindi lang habang bata tayo, kundi hanggang sa pagtanda natin, habang nabubuhay tayo. Hindi kailangan ng isang bata ang kanyang magulang o ng isang anak ang kanyang magulang dahil may kailangan lamang siya. Kailangan niya ang kanyang magulang kahit wala siyang kailangan. Sapagkat hindi rin naman mawawala ang pangangailangan ng isang anak sa kanyang magulang. May naibibigay ang magulang natin kahit di natin nakikita pero ramdam natin na kailangan natin. Kung papaanong hindi naman din kailangan ng tupa ang kanyang pastol dahil lamang nagkakamali siya. Kailangan ng tupa ang kanyang pastol kahit di siya nagkakamali. Kailangan niya ng paggabay at pag-aalaga ng pastol. In the same way, kailangan natin ng Diyos. Kahit parang wala tayong kailangang hilingin sa Kanya, kahit parang okay ang lahat sa buhay natin. Kahit na napakalakas na natin, kahit na napakatalino natin, kahit napaka-accomplish na natin, kahit feeling natin napakabuti na natin, kailangan pa rin natin ang Diyos sa buhay natin. All the days of our life. Kung minsan kasi o kadalasan, iniisip natin o nararamdaman natin ang pangangailangan natin ng Diyos sa ating buhay kapag meron lang tayong kailangan, kapag meron lamang tayong gustong hilingin, kapag meron lamang tayong problemang pinagdaraanan. Yes, talagang kailangan natin, pero hindi lamang sa mga pagkakataong yan. Paano kapag malusog naman tayo, okay naman ang takbo ng negosyo, ng trabaho, okay naman ang karir, okay naman ang pamilya? Oh, paano yon? Hindi na natin siya kailangan?
Kaya may mga taong kapag ganyan ang sitwasyon, hindi na nagsisimba, hindi na nagdarasal. Magsimba man, magdasal man, minsan na lang. At yung minsan na yun, mechanical pa, obligasyon na lang, hindi na out of pagmamahal. Hindi po tama yan. As a matter of fact, gustong-gusto ng demonyo yan. Yung hindi natin isipin at maramdaman ng Diyos ay ating kailangan dahil lamang sa okay na ang ating sitwasyon na kinalalagyan. Iyan ang dahilan kung bakit ang sabi ng ating Panginoon, mag-ingat tayo sa kayamanan. Kung bakit sinabi rin ng Panginoon na mahirap mapunta sa langit ang mga mayaman. Hindi dahil masamang maging mayaman, kundi dahil kapag mayaman tayo, mas kaya natin gawin ang ating gusto. Mas pwede tayong mayroong makasamang mga maling tao. Mas pwede tayong maging mayabang. Mas pwede nating isipin na ang Diyos ay hindi natin kailangan. Ay sigurado kong you'll agree with me, hindi naman bilang ang mga reputasyon, ang mga magandang pagkakataon, karir, trabaho, negosyo, pamilya, karakter, ang nasira na ng yaman. Huwag na po nating dagdagan, tanggapin natin lagi at pangatawanan. At sa lahat ng pagkakataon, kahit pa magagandang sitwasyon, kailangan natin ang Panginoon. Sa palagay ko nga rin ay yan ang ibig sabihin ng Panginoon nang sabihin sa atin sa banal na kasulatan habang tayo dumadakila, habang tayo tumataas, mas matuto tayo na maging mapagkumbaba. At yung pagpapakumbaba ngayon ay yung tanggapin natin at isabuhay natin, ipakita natin na kailangan natin lagi ang Panginoon sa buhay natin. Yun po ang tunay na kadakilaan. Nandun ang tunay na kasiyahan at kapayapaan ng buhay. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat alam niya ang sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kumikit tayo. Panginoon, alam ko na hindi mo minamasama ang kadakilaan ng mundo. Yung magkaroon kami ng pera, yung sumikat, maging kilala, o magkaroon din ng kapangyarihan. Basta, unahin namin ang kadakilaan sa mga mata mo. Yung paraan ng pagpapakumbaba, ng pinakapangunahin ay ang maramdaman namin at panindigan namin na ikaw ay kailangan namin. Na wala kaming magagawa kundi dahil sa iyo. At kung ano man ang magkaroon kami o marating namin ay dahil pa rin sa iyo. Kaya hindi kami magiging mayabang. Magpapasalamat kaming lagi at dudulog kaming lagi sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Kahit na tayo ay nasa itaas, kahit na tayo malakas, makapangyarihan, mayaman, kailangan pa rin natin ng Diyos upang tayo ay kunin, upang tayo palakasin, upang tayo ay pabutihin, upang tayo ay pagpalain, upang tayo ay paghilumin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Napakaraming magagawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng pera.
napakaraming maibibigay ang Diyos na hindi kayang ibigay ng kapangyarihan kasikatan o ng kung sino man. Ang Diyos ang iyong kailangan. Kung papaanong napakarami mong kailangan na hindi kayang ibigay ng yaman o kaya pangyarihan kasikatan, Diyos lang. Para ikaw ay hindi lang mabuhay, kundi para ikaw at ako ay tunay na mabuhay. May kapayapaan, may kasiguraduhan, may kaligayahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pag-aalay. Pag-aalay po. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagkapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang Santa Clara. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpaging dapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, Santa Clara, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan po ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat
Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Sa mga Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Clara upang tanging ikaw ay aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong lisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mamawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahalabiran ng lasalat at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikiisa, sa pagdarasal at sa pagsisimba, at sa mga tinutulong po ninyo na nagiging daan talaga upang matulungan din po natin ang mga nangangailangan, makapagpatayo patuloy ng mga chapels at makatulong sa simbahan, sa kabuuan, sa iba't ibang mga institutions at maging sa mga iba't ibang individuals na nangangailangan ng tulong. Thank you. Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating inang simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Thank you.